Nasa final saga na nga tayo ng One Piece at currently nga nararamdaman natin na parang nasa rurok na ng mga kakayanan nila itong mga bida natin na Straw Hat Pirates. Nabanggit pa nga ni Luffy sa pagtatransform niya ng Gear 5 na ito na nga daw ang peak niya, which is totoo naman dahil ang alam nga natin ang endgame na power up na lang ni Luffy o yung hinihintay natin itong awakening ng Devil Fruit niya, since nahint na nga ito ni Doflamingo sa Dressrosa arc. At during naman sa mga huling arcs na-acquire niya na itong tatlong types ng haki at yung mga advanced versions neto. So bukod nga kay Luffy ipinakita rin itong sila Sanji at Zoro na grabe din yung naging power up sa nagdaang Wano arc. Si Zoro nga nagkaroon ng bagong espada, Conqueror's haki at even yung advanced version neto. Si Sanji naman nagkaroon ng exoskeleton na hindi tinatabla ng kahit na ano at nagkaroon pa siya ng Blue Flames. Kaya naman ang tanong nga ng marami ngayon paano naman itong ibang miyembro ng Straw Hat Pirates? Mabibigyan pa kaya sila ng power up bukod sa Monster Trio? Bali yan nga yung sasagutin natin sa video na to. Aalamin nga natin kung anong power up ang pwede pa nilang makuha kahit nasa final saga na tayo. At dahil nga sa big boost na nakuha ng Monster Trio sa huling Wano arc, hindi na nga natin sila isasama sa video na to. Kumbaga itong mga low-key members lang ng Straw Hat Pirates ang nasa listahan natin. At para umpisahan nga itong video na to syempre mapunta na tayo kay Franky, since related nga sa kanya itong nangyayari ngayong Egghead Island arc. Bali dahil nga sa introduction ng mga Seraphim marami nga na nagkaka-idea sa possible na pwedeng magiging power up na itong si Franky. At ito nga yung pag-acquire niya ng Green Blood. Sa mga hindi nakakaalam itong Green Blood nga yung ginamit ni Dr. Vegapunk sa mga Seraphim para magkaroon sila ng Devil Fruit powers. May lineage factor nga ito ng mismong Devil Fruit user, kaya neto namimimik yung kakayanan ng mismong Devil Fruits nila. So dahil nga sa vocal itong si Franky na ayaw niya daw kumain ng isang Devil Fruit since gusto nga niyang makalangoy pa, at dahil na rin sa yung nagpapagana nga sa mismong kakayanan niya as a robot yung cola, perfect nga naman itong Green Blood sa power up niya. Dahil imagine, may dala kang iba't ibang Devil Fruit powers na nasa Green Blood. At lahat ng ito pwedeng magamit ni Franky. Diba ang lakas nun? Kumbaga pwede kang lumangoy sa lupa gaya ni Senior Pink. At kapag nakalapit ka na sa kalaban mo, pwede mo pa siyang gamitan ng Nikyo Nikyo no Mi. Kung magkataon nga napaka-overpower netong kakayanan na to. Diba? Kaya naman itong power up nga na pag-i-incorporate ng Green Blood sa robot na katawan ni Franky saktong-sakto para sa kanya. Ang sumunod naman itong sila Usopp at Jinbei. At ang power up nga na nakikita ko sa kanila itong pag-acquire nila ng Conqueror's haki. Bakit? Unahin natin itong si Jinbei. Gaya nga ng sinabi ko sa isang video natin yung nagkakaroon nga lang ng Conqueror's haki yung may qualities of a king, o yung gusto nilang maging pinakamalakas sa field nila. Gaya ni Zoro na may desire na maging pinakamalakas na swordsman. Kaya siya nagkaroon ng Conqueror's haki. Ngayon itong si Jinbei nga considered na siya ngayon ang pinakamalakas na fishman. At gaya nga ni Zoro na una tayong nagka-clue na magkakaroon siya ng Conqueror's haki dahil sa anime, since makailang beses na ngang ipinapakita yung hint ng pagkakaroon niya ng King's haki, itong si Jinbei nga ganun din. Mula nga sa Whole Cake Island arc na na-withstand niya itong Devil Fruit ni Big Mom. So dito pa lang alam na natin na mataas ang haki ni Jinbei. Since si Big Mom nga may Conqueror's haki, at the fact nga na hindi gumana sa kanya itong Soro no Mi, it makes sense lang na isipin na may qualities rin itong si Jinbei ng isang king. Sa sumunod na arc naman na Wano arc, kung saan ipinakita yung naging laban niya kay Husu, ipinakita nga ng makailang beses yung hint ang pagkakaroon niya ng Conqueror's haki. Mula nga sa animation hanggang sa way ng pag-atake niya, similar nga yung ginagawa ng Toei Animation sa mga hint na ibinigay rin nila kay Zoro. Sa part naman ni Usopp, alam naman nating lahat na nagkakatotoo itong mga pagsisinungaling niya. Gaya ng pagsasabi niya na yung unang bounty daw ni Luffy na 30 million belly, bounty daw dapat niya, since nasa picture nga siya. At it turns out na ganitong presyo nga yung
una niyang naging bounty, 30 million belly. O hindi kaya itong pagsasabi niya na meron daw country ng mga duwende, which is naging totoo na naman. At ito nga yung Tontata tribe. At dahil nga sa nasabi rin ni Usopp na meron siyang Conqueror Saki during Wano arc, may possibility nga rin na magkatotoo ito. Kaya naman itong sila Jinbei at Usopp nga Conqueror Saki ang pwede nilang maging power up sa final saga. Ngayon mapunta naman tayo kay Chopper. Ang tingin kong ang power up na makukuha niya na pwede ring maging related sa pangarap niya itong awakening ng Devil Fruit niya. As we all know gumagamit nga ng Rumble Ball itong si Chopper para ma-force itong awakening ng Devil Fruit niya. Kaya nga niya nagagawa itong Monster Point. Pero sa tingin ko nga na hindi ito yung mismong awakening ng Devil Fruit ni Chopper. Bagkos may mas malalim pa. Dahil during chapter 143 nga sa Drum Island arc nabanggit mismo ni Dalton na meron nga daw mushroom na kayang makapagpagaling ng kahit na anong sakit sa mundo. At matatagpuan nga lang daw itong mushroom na to sa Drum Island. Later on nga alam naman nating ito yung naging idea ni Chopper para mapagaling si Dr. Hiriluk ang hanapin itong sinasabing mushroom na to. Pero coincidentally nga na ang nahanap ni Chopper mushroom na may lason pala. So what if itong tinutukoy ni Dalton na mushroom na sa Drum Island lang makikita yung mismong Hito-Hito no Mi pala? Paano kung ito pala yung tinutukoy niyang mushroom na kayang makapagpagaling ng kahit na anong sakit? At all throughout nga sa paglalakbay ni Chopper taglay na pala niya itong Devil Fruit na magtutupad sa pangarap niya. Ang kailangan na nga lang niya i-awake itong Devil Fruit na to. Now this makes sense. Dahil kung iisipin nyo bago nga dumating sila Luffy sa Drum Island pumunta na dito ang Blackbeard Pirates. At kilala naman natin si Blackbeard. Knowledgeable nga siya sa mga Devil Fruits. Kaya naman pwedeng ang ito yung naging pakay ni Blackbeard sa Drum Island, ang makuha itong Hito-Hito no Mi. Bali kung iisipin nyo hindi nga natin maiisip na posibleng itong mushroom na tinutukoy ni Dalton yung mismong Hito-Hito no Mi. Bakit? Dahil sinekreto nga sa atin ni Oda yung appearance ng Hito-Hito no Mi. At ni-reveal nga lang niya ang itsura neto nung 2019 na. Kaya parang wala na sa isip natin na posible pala na itong mushroom na nakakapagpagaling sa kahit na anong sakit itong Hito-Hito no Mi pala. Sa part naman nila Nico Robin, Nami at Brook ang tingin kong ang power up na makukuha nila ngayong final saga na makakatulong talaga sa kanila sa final war syempre yung dalawang types ng haki. It's either yung armament haki or yung observation haki. Dahil nakita naman natin na yung mga tao sa New World parang normal na lang sa kanila ang magka-armament o observation haki. Kaya naman once na ma-acquire nila Robin, Nami or Brook ang alinman sa dalawang haki na to I'm sure na magle-level up talaga sila sa laban, lalo na si Robin. Dahil imagine, gawin niya itong ginawa niya kay Black Maria na meron pang armament haki. Diba ang solid nun? Anyway, ayan na nga yung tingin kong mga power up na makukuha ng Straw Hat Pirates ngayong final saga. So kung natrepan nyo nga itong video na to wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre wag nyo na rin kalimutang mag-subscribe dahil konti na nga lang maaabot na natin yung 1 million subscribers. So yun lang, peace!